nga ba ang mga safety measures ng lugar? Ano nga bang eksaktong nangyari bago nalunod ang dalawang atleta? At isa sa mga usaping lumutang ay ang posibilidad na may nakataling pabigat sa mga biktima o kaya naman may ibang taong sangkot sa kanilang pagkamatay. Mayroon pong shocking revelation or natuklasan patungkol sa pagkamatay ng dalawang atleta mula sa Ateneo. So ano nga bang nakapaloob sa balitang ito? Yan ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Nagdulot ng matinding pagdadalamhati sa komunidad ng palakasan at edukasyon sa Pilipinas ang pagkamatay ng dalawang miyembro ng Ateneo Men's Basketball Team na sina Divine Adely at Rene Clert Baterbonia matapos silang malunod sa isang team building activity sa Dipakulaw, Aurora. Ang insidenteng ito hindi lamang nagbunsod ng kalungkutan sa kanilang mga pamilya, kaibigan at kasamahan sa koponan, kundi nagpasiklab din ng maraming tanong tungkol sa mga pangyayari bago ang trahedya. Kasunod ng malawakang usap-usapan sa social media at iba't ibang ulat, nagsagawa ng investigasyon ang mga otoridad upang malaman kung may kinalaman bang karahasan, kapabayaan o anumang uri ng foul play sa pagkamatay ng dalawang atleta. Ayon po kay sa Aurora Provincial Police Office, wala silang nakitang ebidensyang magpapatunay na may naganap na foul play kaugnay ng insidente. Inihayag din ng pulisya na walang nakitang mga pabigat o anumang bagay na nakatali sa katawan ng mga biktima nang sila ay matagpuan. Ang payag na ito ay naglalayong linawin ang ilang haka-haka na lumutang matapos ang trahedya. So ayon po sa mga ulat, naganap ang insidente habang nagsasagawa ng team building activity ang basketball program ng Ateneo Bayan ng Dipakulaw, Aurora. Ang naturang aktibidad ay bahagi umano ng paghahanda at pagpapalakas ng samahan sa kupunan bago ang mga susunod na kompetisyon. Sa gitna ng mga aktibidades, nagkaroon ng insidente sa tubig na humantong sa pagkalunod ni Divine Adely at Rene Clert Baterbonia. Kaagad na naglunsad ng search and rescue operation ang mga otoridad at mga kasamang kalahok sa programa. Gayunpaman, hindi maisalba ang buhay ng dalawang manlalaro. Ang kanilang pagkamatay ay agad na kinumpirma ng Ateneo de Manila University sa isang opisyal na pahayag. So dahil sa lawak ng interes ng publiko sa kaso, nagsagawa ng masusing pagsusuri ang Aurora PNP. At isa sa mga usaping lumutang ay ang posibilidad na may nakataling pabigat sa mga biktima o kaya naman may ibang taong sangkot sa kanilang pagkamatay. Subalit ayon sa paunang resulta ng investigasyon, walang nakitang indikasyon na may nakataling pabigat sa katawan na alinman sa dalawang atleta. Wala ring natuklas ang senyales na may direktang pananakit o sinadyang pagpatay na naganap bago sila nalunod. So dahil dito, sinabi ng pulisya na wala silang nakikitang foul play sa insidente na sa kasalukuyan. Mahalagang tandaan ng kawalan ng indikasyon ng foul play ay hindi nangangahulugan na tapos na ang lahat ng investigasyon. Karaniwang ipinagpapatuloy pa rin ng mga otoridad ang pagkakalap ng testimonya, forensic examination at pagsusuri sa iba pang ebidensya upang makabuo ng mas kumpletong larawan ng mga pangyayari. Lubhang naapektuhan ang buong komunidad ng Ateneo sa pagkawala ng dalawang kabataang atleta. Sa kanilang opisyal na pahayag, ipinahayag ng Universidad ng matinding kalungkutan at pakikiramay sa mga pamilya ng mga nasawi. Ang pagkamatay ng dalawang atleta hindi lamang pagkawala para sa kanilang basketball team, kundi maging para sa buong pamantasan. Kilala ang mga student athlete bilang mga kabataang nagsisikap pagsabayin ang akademikong pag-aaral at kompetisyon sa sports. So dahil dito, malaki ang naging epekto ng trahedya sa kanilang mga klase, guro, coach at kapwa atleta. Bagamat bata pa, kapwa may mahalagang papel sina Divine Adely at Rene Clert Baterbonia sa kanilang koponan. Sila ay bahagi ng susunod na henerasyon na mga manlalarong inaasahang magdadala ng karangalan sa Ateneo sa mga darating na taon. Sa mga pahayag na lumabas matapos ang insidente, maraming kasama nila ang nagbahagi ng kanilang alaala tungkol sa dalawa. Inilarawan sila bilang masisipag, disiplinado at mabuting pakikitungo sa kapwa. Ang kanilang pagkawala ay nag-iwan ng malaking puwang sa komunidad ng Ateneo Basketball. Karaniwang bahagi ng paghahanda ng mga sports team ang mga team building activity. Layunin nitong palakasin ang tiwala, komunikasyon at samahan ng mga miyembro ng koponan. Sa marami pagkakataon ay nagiging mahalagang instrumento ang mga ganitong programa upang mas maging epektibo ang pagtutulungan ng mga atleta sa loob ng laro. Gayunpaman, ipinapakita rin ng insidenteng ito na mahalagang tiyakin ang kaligtasan ng lahat ng kalahok sa bawat aktibidad. Kinakailangan din ng malinaw na safety protocols, sapat na bilang ng rescue personnel at maingat na pagsusuri sa mga panganib bago magsagawa ng mga outdoor activity
lalo na kung may kinalaman ito sa tubig. Sa kabila ng pahayag ng pulisya na walang foul play, marami pa ring tanong ang publiko. Ano nga bang eksaktong nangyari, no, bago nalunod ang dalawang atleta? Sapat nga ba ang mga safety measures ng lugar? Ilan ang safeguard o rescue personnel na nakaantabay? Mga agarang tugon ba namang magsimulang magkaroon ng problema? May mga rekomendasyon bang inilalabas upang hindi na ito maulit? Ang mga tanong na ito ay mahalagang masagot upang mabigyan ng kapanatagan ang mga pamilya ng mga biktima at upang matiyak na may mga pag-aral na mapupulot mula sa trahedya. Sa anumang kaso ng aksidenteng pagkamatay, mahalaga ang masusing investigasyon. Hindi lamang ito para malaman kung may pananagutang legal ang sino man, kundi upang matukoy na rin, no, ang pagkukulang ng sistema kung meron man. Sa kasong ito, inaasahan ng publiko na maglalabas pa ng karagdagang impormasyon ang mga otoridad habang nagpapatuloy ang kanilang pagsusuri. Maaari ring magsagawa ng sariling internal review ang paaralan at ang mga organizer ng aktibidad. So, dahil dito, isa sa mga pangunahing aral mula sa pangyayaring ito ay ang kahalagan ng water safety. Kahit mahusay ang physical na kondisyon ng isang atleta, hindi nangangahulog ang ligtas na siya sa lahat ng panganib na maaaring idulot ng malalim o malakas sa tubig. Ilan sa mga karaniwang rekomendasyon ng mga eksperto ay ang mga sumusunod. Sabi nila, dapat daw magkaroon ng sapat na bilang ng lifeguards. Siguraduhin may rescue equipment sa lugar at magsagawa ng risk assessment bago ang aktibidad. Magtala ng emergency response team at magbigay ng safety briefing sa lahat ng kalahok. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, maaaring mabawasan ang posibilidad ng mga kahilintulad ng trahedya. Maraming personalidad sa larangan ng sports nang nagpayag ng kanilang pakikiramay sa pamilya ni Adili at Baterbonia. Ang insidente ay nagpapaalala sa lahat na ang mga atleta hindi lamang manlalaro kundi mga anak at kapatid, kaibigan at estudyante rin. Maraming basketball fans at alumni ng Ateneo nagpahayag ng kanilang kalungkutan sa social media. Ang ilan pa nga ay nanawagan ng mas malalim na investigasyon habang iba naman ay nagbibigay pugay sa alala ng dalawang kabataang atleta. Hindi lamang ang Ateneo kundi maging iba pang paaralan at organisasyon ang maaaring matuto mula sa pangyayaring ito. Ang bawat institusyon na nagsasagawa ng outdoor at team building activities ay may responsibilidad na tiyakin ang kaligtasan ng kanilang mga kalahok. Ang insidente ay nagsisilbing paalala na kahit ang mga gawaing may mabuting layunin ay maaaring humantong sa trahedya kung may mga panganib na hindi sapat na natutugunan. So, ang pagkamatay ni Adili at Rene Clerc ay isang malungkot na kabanata para sa buong komunidad ng Philippine basketball. Ayon sa Aurora PNP, wala silang nakitang ebidensyang nagpapakita ng foul play at wala rin nakitang mga pabigat na nakatali sa kanilang katawan gaya ng sinasabi ng ilan. Gayunpaman, patuloy pa rin hinihintay ng publiko ang buong resulta ng investigasyon upang lubos na maunawaan ang mga pangyayari. Habang nagpapatuloy ang paghahanap ng sagot, nananatiling pinakamahalaga ang pag-aalala sa buhay at pangarap ng dalawang kabataang atleta. Ang kanilang pagkawala ay nagsisilbing paalaala sa kahalagan at kaligtasan, pananagutan at pag-iingat sa lahat ng aktibidad na kinakasangkutan ng kabataan. Sa huli, ang tunay na parangal sa kanila ay alaala ay pagtiyak na mga aral mula sa trahedyang ito ay magiging gabay upang maiwasan ang kaparehong insidente sa hinaharap. Kaya naman from our end ay we ask prayer, no, dun po sa kanila pong pamilya. And that's it for na aksidente lang daw, and then hingi din sila ng sorry sa akin. Pero yun, sabi ko, hindi may babalik yung sorry sa anak ko. Hindi si Dong, ina ni Rene, na ito po ay isang aksidente. Meron nga daw pong pasa na nakita sa katawan ni Rene na ina ni Mr. Rene Baterbonia, abay hindi po siya sumasang-ayon sa mga isinagot ng kapulisan. Kaya naman siya po ay nagbigay ng kanyang statement at ito po yung sinabi sa kanya ng pulis sa investigasyon. Yun ang ating pag-uusapan, ano? But before that, subscribe yet na hihingi ng malinaw na sagot ang pamilya ni Rene Baterbonia, isa sa mga dalawang Ateneo basketball player na nasawi sa isang team building activity sa Dipacalaw, Aurora. Ang pagkamatay ni Rene ay isang batang atleta na puno ng pangarap at inaasang magiging bahagi ng kinabukasan ng Ateneo basketball program ay nagdulot ng hindi lamang ng kalungkutan kundi pati ng maraming tanong mula sa kanyang pamilya at sa publiko. Kaya naman sa isang interview, no, ng GMA News ay nagbigay po ng kanyang statement. Ito pong ang ina nitong si Mr. Rene. So panoorin po natin ang kanyang mga statement patungkol sa naging investigasyon ng pulis sa nasabing kaso. Let's watch this. sinabi nila na aksidente lang daw, and then humingi din sila ng sorry sa akin. Pero yun, sabi ko, hindi may babalik yung sorry sa anak ko. Hindi na mapabuhay yung anak ko sa sorry nyo. Bigyan nyo lang ako ng clear na
yung parang explanation na maano ko sa sarili ko, matanggap ko na aksidente lang talaga. Daw, yun nangyari. Tapos, 30 minutes din po yung naahon daw yung anak ko, 30 minutes. So, and then, nabalitaan nila ako is 1 hour pa. 1 hour pa nila ako nabalitaan. 1 hour, 4:30 kasi yung nagtawag nila sa akin. Tapos, nung nagtawag, messenger lang, sabi lang sa akin na, ako po, sipot-sipot. Then, yung anak mo po ay na-aksidente, si Rene, na-aksidente po siya, nalunod. Nakukulangan daw siya sa paliwanag ng Ateneo de Manila University. May kulang sa explanation nila. Pero, hintayin ko na lang muna yung ibang process na para ma-explain nila sa akin kung ano talaga ang nangyari. Yung mga info, kulang, and then, kulang yung ano nila sa akin, pagpahibalo ba? Pagpahibalo sa ako, sa ako ng parents, kulang. At saka kung binanggit ni Rogelin, ito na mga which wala, sabi niya. And then, aksidente lang daw talaga yung nangyari. Tapos, sinabi ko lang sa kanila nga, aksidente yung nangyari dahil sa kakulangan nyo. Kasi, punta kayo dun, wala kayong rescuer, may medic daw sila, pero first aid lang, ganyan. And then, 30 to 20 minutes ang dito sa beds hanggang patungo sa hospital. Kasi siyempre, layo na. Then, sinabi nila na may mga coach naman daw na doon para matulong sila para pero hindi daw talaga nila na-rescue na talaga. Aksidente lang daw talaga. Tinanong ko coach to coach kung ano ba, sabi nila wala ways na nilagay sa behaviors. Yan ang ilan sa mga statement na inilabas ng ina ni Mr. Rene, no? Ayon sa mga ulat, si Rene at ang kanyang teammate na si Divine Adlili ay nasawi matapos ang isang insidente sa dagat habang isinasagawa yung kanilang team building activity ng koponan. Agad itong naging usap-usapan sa buong bansa dahil sa pambirang kalungkutan ng pangyayari sa dami ng mga tanong na sumunod na pagkatapos nito. So, para sa isang ina, walang mas masakit kaysa mawalan ng anak. Ngunit para kay Rovelyn Baterbonia, hindi lamang pagkawala ang kanyang dinadala, kasabay ng kanyang pagluha, ang paghahanap ng mga sagot sa iba't ibang panayam at ulat, malinaw ang kanyang mensahe na nais niyang malaman ang buong katotohanan sa likod na nangyari sa kanyang anak. Hindi sapat para sa kanya ang simpleng paliwanag na may aksidente nangyari. Nais niyang maunawaan ang bawat detalye ng mga huling oras ng buhay ni Rene. Natural lamang ang kanyang mga tanong, paano nangyari ang insidente, anong eksaktong naganap sa dagat, may sapat bang paghahanda, may sapat bang safety measure, at higit sa lahat, may paraan ba sana upang maiwasan ang trahedyang ito. Ang team building ay karaniwang bahagi ng paghahanda ng mga koponan. Layunin itong patibayin ng samahan, tiwala at disiplina ng mga manlalaro. Sa maraming pagkakataon, ang ganitong mga aktibidad ay nagiging mahalagang bahagi ng paghubog ng karakter at pagkakaisa ng isang koponan. Ngunit sa kasong ito, ang isang aktibidad na dapat sana'y nagpapalakas ng samahan ay nauwi sa pambansang trahedya. Sa halip na mga alaala ng pagkakaisa at dalawang pamilyang umuuwi na may dalang matidig na mahati. Dalawang kabataang puno ng pangarap ang hindi nakabalik ng kanilang mga tahanan at mula noon, hindi na nawala ang mga tanong. So base po sa kwento mo ng ina ni Mr. Rene na yung statement po sa kanila isinabi na parang 30 minutes bago nalaman ng mga tao doon na nalunod sila at sila po'y inahon, and then ilang oras pa po yung binyahe nila bago sila makarating ng ospital. So hindi po malinaw kung sila po ba ay dead on arrival na sa hospital, doon pa lang sa dagat ay wala na ba silang buhay, or doon na ba sila sa ospital na nabawian ng buhay. Yun po yung ilan sa mga hinahanapan ng sagot. Dahil nga parang sinasabi dito ng ina ni Mr. Rene na wala daw pong hindi raw sapat yung safety measures po nila para po mag-conduct ng team building. So meron po talagang tinatawag na reckless, no? Meron po tinatawag na kapabayaan doon po sa nasabing event na ito. So hindi lamang ang pamilya ni Rene ang naghahanap ng sagot, maging ang mga tagahanga ng basketball ng dating manlalaro, estudyante at karaniwang mamamayan ay naghihintay rin ng maliwanag na sagot. Kasi hindi po kumbinsido ang ina ni Rene na ito po ay isang aksidente. Naniniwala pa rin siya at pinaninindigan niya na meron pong foul play na naganap, kasi sinasabi po at binabanggit dito ni Ma'am Shi, nung ina ni Mr. Rene, na meron nga daw pong pasa na nakita sa katawan ni Rene na nag-i-indicate na parang meron po silang ginamit na pang training. Sinasabi military training daw yon na nilalagyan ng weights sa paa, sa kamay, 'di ba? Para talagang mas maging intense yung kanilang training during the company or during the team building.
May mga humihiling po ng masusing investigasyon. May ilang mga nagtatanong kung sapat mga ang safety protocol na ipinatubad bago nagsimula ang aktibidad. Habang tumatagal at lumalawak ang discussion, hindi po lamang ito tungkol sa dalawang nasawing atleta. Naging usapin din ito sa kaligtasan ng sports program ng buong bansa. So, isa sa pinakamalagang bahagi anumang investigasyon ay ang pagtatag ng malinaw na timeline. Sa bawat minuto bago insidente, may mga detalyeng maaaring makatulong upang maunawaan ang kabuuan ng larawan. Sino ang huling nakakita kina Rene at Divine? Ano ang eksaktong kondisyon ng dagat ng mga oras na yon? At ano nga bang naging hakbang ng mga kasama nila nang mapansing may problema na? Gaano ba katagal bago na isagawa ang rescue effort? Ang mga natanong na ito ay hindi simpleng usosero lang. Mahalaga ang mga to upang maunawaan kung paano nangyari ang trahedya at kung ano-anong maaaring gawin upang hindi na ito maulit. So yun po yung nais na malaman po ng ina ni Mr. Rene, kasi parang sinasabi niya na meron pong tinatagong katotohanan behind this tragedy. Yun po yung gusto niyang mas imbestigahan. Kaya naman po gumagawa po ng investigasyon, no, ang gobyerno para po talagang panagutin kung sino ba talagang dapat na panagutin. Kasi according po sa mga netizen, dapat po daw ay magsalita at parang magbigay din po ng statement itong si Coach si Tab Baldwin para po talagang masabi niya kung ano ba yung kanyang kung ano ba talagang totoong nangyari. Kasi pero sa ngayon, sabi kasi ayaw munang humarap ni Mr. Tab, no, o nung coach dito po sa ina nitong si Mr. Rene dahil nga mahirap pa rin para sa kanya. So, yun nga po yung ilan sa mga ganap. Ano kaya ang magiging susunod na kabanata, no? Malulutas kaya ang kasong ito? Yun ang ating dapat abangan. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV and Dareds channel. God bless everyone.